Magandang araw mga kaibigan at panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating isi-share sa ating mga kaibigan. Ito po mga kaibigan at magpapalit tayo ng battery ng aking motor na Mio Gravis. At mga kaibigan, siguro hindi na po masama ang magpalit dahil yung stock na battery ay umabot na po ng kulang-kulang 4 na taon. Kaya ganito rin ang brand ng binili ko dahil ay sulit po yung kulang-kulang 4 na taon bago tayo magpalit. At sa totoo lang mga kaibigan ay yun po ay ang stock na yun ay okay pa, umi-start siya. Yan po yung tatak ng ating stock tsaka itong bago. Ayan po. At mga kaibigan, at siyempre, at ang inaano ko naman, mahirap kasi pag nasa biyahe tayo at saka tayo kinapos o kaya hindi po mag-start yung ating motor, ay napakahirap. Kaya nag-decision na ako na palitan dahil medyo matagal-tagal na rin. Dahil yung kulang-kulang 4 na taon ay hindi na po tayo lugi. Yun po, unang baklas. At medyo marumi na nga talaga sa 4 na taon. Mga kaibigan, at bago ko tinanggal ang ating wire ay sinunod ko muna itong general instruction na kailangan na unahin muna natin yung negative wire bago natin isunod yung positive. At saka ganun din, at pag nagbalik tayo ganun din, negative muna, negative wire to positive. At siguro ay para hindi po mag-check engine kung bibiglayin natin. Yun, medyo marumi na talaga ang ating stock na battery. Sa totoo lang mga kaibigan, at pag ini-start ko yung motor ko ay unang start ay lumalabas yung ano na yung tawag nito, pasa panel ay nasa minsan 10, 9, 11, hindi pa parehas. Kaya ano na ako, kailangan talaga magpalit na. At saka yung busina niya ay humihina na. Kaya nakapag-decide na ako na palitan na dahil hindi na tayo logi doon mga kaibigan, yung tinagal ng takbo ng ating motor na umabot po ng kulang-kulang 4 na taon. Kasi mga kaibigan, dati yung una kong Mio na motor ay siguro ang pinakamahabang ano nung stock na battery ay 2 taon. Kaya ito ay yung tatak na yan, ano na ako, okay na ako sa kanya. Yung brand na yan ay umabot ng ganong katagal. Kulang-kulang 4 na taon.
Tsaka mga kaibigan, hindi na rin ako gumamit ng tester dahil wala tayong tester na para i-check pa natin kung okay pa po yung ating battery bago palitan. Pero common sense na lang siguro mga kaibigan, sa tagal ng 4 na taon ay kailangan na talaga natin magpalit. At tayo naman na laging gumagamit ay mararamdaman natin kung palitin na o hindi pa ang ating battery ng ating motor. Mga kaibigan, at ginamitan ko talaga para mahigpit na mahigpit po yung pagka ano ng ating mga terminal at hindi po maglolos. Kaya ganun tayo pag nagdi-DIY tayo ay mas maganda para sa akin na tayo lang ang gumagawa dahil pulido po yung pagkagawa natin. Yung tamang higpit lang naman, mahirap naman baka malustan. Ayun, at natapos na natin ang ating pagpapalit ng ating bagong battery. Mga kaibigan, pag ito ay natapos na nating pagkabit, kailangan po pag in-start natin ay lumabas yung voltahe niya 12 volt. Yun ang kailangan. Okay, ito ay tingnan natin kung ano nga ang bagong ano. Yun, maganda mga kaibigan. Ayan po, 12.3. Dati kasi luma ko nasa 10. Iyon, kahit pinandar natin ay hindi po nagbabago at kailangan tumaas pag ano na. Yun lang mga kaibigan, at maraming salamat po, at doon po sa mga baguhan, kung maaari lang po ay pahingin isang subscribe. Iyan po ay malaking tulong na rin po para sa aking YouTube channel. At mga kaibigan, 2025 ay Hindi talaga nagbabago. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat po lagi tayo mga kaibigan. Bye-bye.